Naranasan mo na bang sumakay sa isang biyahe na parang walang balikan? Isang simpleng pag-uwi lang sana, pero may mga kasama kang hindi mo inaasahang makakasabay. Hindi mo sila kilala, pero ramdam mong hindi sila basta tao. Isang roro, isang gabi, isang misteryong hindi malilimutan. Ako si Lani. 28 anyos, tagalungsod, at ilang taon nang hindi umuwi sa probinsya. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil wala na akong matatawag na tahanan doon. Namatay na ang lola kong nagpalaki sa akin, siya lang ang nagtanggol sa akin sa kabila ng mga tsismis sa baryo. Sabi nila, anak daw ako ng aswang. Sabi ng iba, may sumpa raw ang dugo ko. Kaya kahit bata pa ako, naranasan kong pagtabuyan, pagtakpan ng ilong ng mga tao kapag dumadaan ako, at hindi pahiramin ng kahit asin kapag nagigipit kami. Pagkamatay ni Lola, tuluyan na akong lumuwas ng Maynila. Nakikituloy lang ako sa kaibigan kong si Jen, at doon kami sa isang barong-barong malapit sa estero nakatira. Pero kahit ganun, hindi ko siya maramdaman bilang kaibigan lang. Para na siyang kapatid. Magkasama kaming umiyak kapag nagugutom, nagtatawanan kahit talsikan kami ng putik mula sa dumadaang truck, at nagtutulungan kahit pa coins na lang ang laman ng bulsa. Isang araw, tumawag ang isa naming kamag-anak. Hindi ko man kilala ng lubusan, pinilit niya akong umuwi. May dapat daw akong malaman. Ayoko sana, pero napilit ako ni Jen. Baka ito na ang pagkakataon mong makapagpaalam sa mga sugat ng nakaraan, sabi niya. Saka, baka may iniwan ang lola mo para sayo. Kaya heto ako. Bitbit ang isang maliit na bag at tiket ng Roro na paalis ng Batangas papuntang Mindoro. Maghapon kaming bumiyahe ni Jen papunta sa pier. Sa totoo lang, medyo kabado ako. Parang may bumibigat sa dibdib ko habang papalapit kami sa daungan. Ewan ko kung kabalang o may kung anong hindi ko maintindihan. Pagdating sa pier, agad kaming pumila para sa pasukan. Madilim na. Malamig ang hangin kahit hindi naman tag-ulan. Napansin ko agad ang ferry, luma na, kalawangin ang ilang bahagi, at parang kulang sa ilaw. Wala ring gaanong pasahero. Siguro wala pang 50 kaming sasakay. May ilang pamilya, may mga biyahero, may isang grupo ng kabataan na may bitbit na gitara, at may ilang matandang tila nagmamadali. Pero ang talagang kumurot sa pakiramdam ko ay ang isang babae na nakaitim mula ulo hanggang paa. Hindi siya mukhang pangkaraniwan. Payat, maputla, at may suot na makapal na belo kahit gabi na. Wala siyang bitbit na bag, wala ring kasama. Tumayo lang siya sa sulok ng pila, nakatitig sa dagat. Hindi siya gumagalaw. Tinapik ako ni Jen. Uy, ba't tulala ka dyan? Umiling ako. Wala napansin mo ba yung babae? Sumilip si Jen. Alin, yung nakaitim? Baka namatayan. Mukhang may lamay na pupuntahan. Tumango na lang ako pero hindi ako kumbinsido. May kakaiba sa kilos niya. Hindi ko maipaliwanag pero parang hindi siya dapat nandun. Sumakay na kami sa Roro. Pumili kami ng upuan malapit sa gilid. Gusto ko sanang maramdaman ang hangin pero nang umandar na ang makina, parang may malamig na simoy na hindi normal. Hindi yung malamig na galing sa dagat. Mas malalim. Mas matalim. Parang may dumaan na anino. Habang papalayo kami sa pier, tinanaw ko ang babae. Nandun pa rin siya sa gilid ng barko, hindi pa rin gumagalaw. Hindi ko alam kung kailan siya sumakay, pero sigurado akong hindi ko siya nakita pumasok. Nakakatindig balahibo ang pagkakatingin niya, hindi sa dagat, kundi sa akin. Jen, bulong ko. Sigurado ka bang nakita mo siyang sumakay? Tumango si Jen, pero halatang hindi rin niya sigurado. Baka nauna lang siya sa atin. Huwag kang ang paranoid. Umiling ako. Hindi ito paranoia. Mula pagkabata, marunong na akong makaramdam ng ibang presensya. Sabi ni Lola, minana ko raw yun sa nanay ko na hindi ko kailanman nakilala. Nagsimula nang umaligid ang kilabot ng pumatak ang hating gabi. May narinig akong mga mahihinang bulungan. Akala ko una, guni-guni lang. Pero napansin kong hindi lang ako ang natigilan. Yung matandang nakaupo sa may bandang unahan, biglang tumayo. Tiningnan niya kami ni Jen, tapos tumingin sa babae. Hindi ito ang tamang daan, mahinang sabi niya. Ha? Tanong ni Jen.
Pero hindi na siya sumagot. Umupo ulit at nag-sign of the cross. Maya-maya, lumapit sa amin ang isa sa mga crew. Pasensya na ho, magkakaroon ng kaunting delay. May problema lang sa makina, pero kaya pa naman ho. Huwag lang ho kayong lalabas sa deck hanggang hindi sinasabi. Nagkatinginan kami ni Jen. Anong problema sa makina? Bago pa umalis, okay naman di ba? Napatingin ulit ako sa babae. Pero wala na siya sa kinatatayuan. Sinuyod ng mata ko ang paligid. Nandun siya sa itaas sa deck. Nakatingin sa buwan. Pasok na tayo sa loob, sabi ko kay Jen. Bakit? Gusto ko pa sanang magpahangin, pasok na lang, please. Pagpasok namin sa loob, ramdam kong mas mabigat ang hangin. Parang hindi na lang kabang pangkaraniwan. May humahaplos na lamig sa batok lang, parang may nakatingin mula sa likod. Lani, bulong ni Jen, parang may kakaiba sa biyahe na to, ha? Tumango ako. May nararamdaman ka rin? Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi lang tayo ang mga pasahero rito. Naputol ang usapan namin nang biglang lumamlam ang ilaw. Sandaling dumilim ang paligid. May pumitik sa loob ng tenga ko, parang tunog ng kuko na kumakaladkad sa bakal. Tumingin kami sa labas ng bintana, at sa isang iglap, nakita ko sa salamin ang refleksyon ng babaeng nakaitim pero hindi na siya tao. Ang aninong nakita ko, mahaba ang leeg, walang mukha, at ang mga daliri ay mahaba't matulis na parang kutsilyo. Nakadikit siya sa likod namin. Napasinghap ako at napalingon. Wala. Pero naroon pa rin ang kilabot. Tahimik ang lahat, pero parang may ibinubulong ang hangin. Lani, may pupuntahan ba talaga tayo? Tanong ni Jen. Hindi ako nakasagot. Dahil sa loob ng ferry, sa isang sulok na hindi naaabot ng liwanag, may narinig akong impit na ungol, hindi tao, hindi hayop. 1, 2, 3. Parang dumarami. At doon ko napagtanto baka hindi kami ang tunay na pasahero ng Roro na ito. Baka kami ang nasakyan nila. Chat said, ang hirap ipaliwanag sa sarili mo na may mali kung lahat sa paligid ay nagpapanggap na normal. Pero mula noong gabing yon sa Roro, alam kong wala na kaming babalikang normal. Dahil hindi kami basta bumiyahe pa uwi ng probinsya, parang may humila sa amin papunta sa isang bagay na matagal nang nakatago. Isang lihim na kahit ako, hindi ko inakalang may kinalaman pala ako. Pagdating namin sa bayan ng Magdiwang, malamig ang simoy ng hangin kahit tirik ang araw. Tahimik ang paligid, parang may iniiwasang ingay ang mga tao. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam ng ganito, pero habang dumadaan kami sa palengke, ramdam kong sinusundan kami ng mga mata. May mga matatandang tahimik na humahagod ng tingin sa akin. May isa pang ang babae, tila labandera, na biglang nag-cruise habang napapadaan kami. Ramdam kong hindi ito simpleng paggalang. Para bang proteksyon. Parang ayaw nila sayo, bulong ni Jian, habang naglalakad kami papuntang bahay ng tiyahin ko. Sanay na ako, sagot ko. Ganito rin dati nung buhay pa si Lola. Pero sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit. Ilang taon na akong wala sa lugar na to, wala na nga akong matandaan masyado sa pagkabata ko dito, maliban sa boses ni Lola tuwing gabi, na paulit-ulit akong pinagdarasal, sinasabihan ng ianak, wag mong hayaang kunin ka nila. Pero sino ba ang nila? Pagdating namin sa bahay ni Chang Early, hindi siya agad lumabas. Kumatok kami ng ilang ulit. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, bumungad sa amin ang isang babae na halatang may dinaramdam. Mapayat, may malalalim na mata, at tila laging nagmamatsyad. Akala ko, yayakapin niya ako, o kahit mumiti man lang, pero imbes na yakap, tanong agad ang bungad niya. Sigurado ka bang ikaw si Lani? Tumango ako. Ako po iyon. Apo po ni Aling Rosa. Anak ni Lenora, putol niya. Nakikita kita sa mga mata mo. Tahimik ako. Hindi ko alam kung insulto iyon o purong obserbasyon. Pinatuloy niya kami, pero hindi ko naramdaman na malugod iyon. Parang ayaw niya kaming pagtagalin. Habang kumakain kami ng kaunting tinapay at kape, bigla siyang nagsalita ng matalim. Anong nakita niyo sa biyahe? Nagkatinginan kami ni Jen. Ano pong ibig niyong sabihin? Alam ko kung kailan tumatawid ang mga nilalang sa kabilang mundo.
At kagabi nagbukas ang daan. May mga aswang na sumasabay sa mga sasakyang dagat, lalo na kung may inaamoy silang dugo ng lahi. Napabuntong hininga si Jen. Tia, ano bang pinagsasasabi niyo? Hindi siya sumagot. Kundi ako ang tinitigan niya ng matagal, parang binabasa ang kaluluwa ko. Hindi ka lang apo ni Aling Rosa. Anak ka ni Leonora, ang babaeng isinumpa, ang babaeng minahal ng isang nilalang mula sa ilalim ng lupa. Anak ka ng bawal. Tumayo ako. Tiyang, patawad, pero hindi ako dumayo dito para pagbintangan ulit. Hindi ito bintang, sabi niya, mabigat ang tinig. Kundi babala. Dahil kung anong lahi mo sila na ang naghahanap sa'yo. Baka sa barko pa lang, sinimulan na nila. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Gusto kong tumawa, gusto kong umalis. Pero sa ilalim ng galit ko, may kumakabog na tanong. Dahil, may mga bagay akong hindi maintindihan sa sarili ko, tulad ng pagkakakita ko ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba, tulad ng mga panaginip ko tuwing kabilugan ng buwan, at mga biglaang sakit sa dibdib kapag malapit sa simbahan. Hindi kita mapipilit, dagdag niya, pero kung gusto mong malaman ang totoo, may isa kang dapat hanapin, si Mang Apong Cardo. Siya ang albularyong matagal nang nagtatago sa paanan ng bundok. Siya lang ang makakapagsabi kung anong laman ng dugo mo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may umudyok sa akin na hanapin nga siya. Kinabukasan, kami ni Jen ay nagtungo sa bundok. Matagal kaming naglakad. Halos 2 oras, puro akyat, init, at tahimik na kapaligiran. Walang kahit anong palatandaan kung nasaan na kami, hanggang sa makarating kami sa isang maliit na kubong yari sa kawayan at bato. Amoy tambulig, at may mga talismang nakasabit sa pinto, balat ng ahas, pinatuyong dahon, at isang lumang kabibe na tila kumikislap kahit walang araw. Lumabas si Mang Cardo. Matanda na siya, baluktot ang likod, pero malalim ang mga mata. Parang alam na agad niya kung sino ako kahit hindi ko pa nagpapakilala. Anak ka ng liwanag pero may anino sa ilalim ng balat mo. Tahimik lang ako. Pinaupo niya kami. Habang inilalagay niya sa lamesa ang mga dahon, langis, at isang matandang kahoy na kahon, nagsalita siya. Ang ina mo, hindi siya sinumpa dahil sa kasalanan kundi dahil sa pag-ibig. Minahal niya ang isang nilalang na hindi dapat magmahal, isang tagapagbantay sa pagitan ng mundo ng tao at mga nilalang ng dilim. Nang ipinagbuntis ka niya, nagkaalitan ang 2 mundo. Kaya kinailangan niyang magtago. Pero hindi siya nagtago para sa sarili niya. Ginawa niya yon para sa'yo. Nabuksan niya ang kahon. Sa loob nito, isang maliit na mutya na kulay perlas, nakapaloob sa isang lambat ng ginto. Kumikinang ito, pero hindi liwanag na ordinaryo, parang buhay na liwanag. Ito ang iniwan ng ina mo bago siya nawala. Hindi ito basta mutya. Proteksyon ito. Pero sa ilalim ng proteksyon, nakatali ang kapangyarihang sinubukang itago sa'yo. Anong kapangyarihan, tanong ko? Ang kakayahang makakita at makalaban. May dugo kang tumatawag sa kanila. Pero may parte rin sa'yo na maaaring maging tagapigil ng dilim. Ayokong maniwala. Parang binibigyan nila ako ng papel na hindi ko hiningi. Isa akong ordinaryong babae na gusto lang makalimot ng nakaraan, hindi maging bahagi ng kwento ng mga aswang o engkanto. Hindi ko to gusto, sabi ko. Gusto ko lang bumalik sa Maynila. Magsimula ng panibagong buhay. Wala akong balak makisali sa mga ganyan. Tumango si Mang Cardo. Lahat ng tumatangging maging bahagi, kadalasang sila ang pinipili. Habang pauwi kami, hindi kami nagsalita ni Jen. Hanggang sa makarating kami sa bahay ni Chiang, at nadatnan naming bukas ang pinto. Walang tao sa loob. Wala si Chiang. Pero may iniwang sulat sa lamesa, sira-sira, tila sinulat gamit ang nanginginig na kamay, sila ay dumating. Huwag niyo na akong hanapin. Sinarado ko ang pintuan, pero may nakalusot. Lani, ikaw ang huling pag-asa. Napatingin ako kay Jen, at doon ko lang napansin ang mutyang iniabot sa akin ni Mang Cardo, kumikislap sa loob ng aking bulsa. Nanginginig ang kamay ko habang hinawakan ko ito. Mainit. Parang tinatawag ako. Hindi ko alam kung paano kami nakaupo roon ni Jen habang binabasa ko paulit-ulit ang sulat ni Chiang.
Para akong binuhusan ng malamig na tubig, nanginginig, nanlalamig, hindi sa takot lang, kundi sa bigat ng lahat. Hindi pa man lubusang nauunawaan ang katotohanan, heto na agad ang sumpa. Heto na agad ang pagkawala. Saan kaya siya dinala? Tanong ni Jian, mahina ang boses, parang ayaw niyang buluhin ang katahimikan ng paligid. Hindi ko alam, sagot ko. Pero alam kong ako ang dahilan. Huwag mong akuin to, Lani. Pero alam ko. Hindi na ako bata. Hindi ko na kayang ikaila pa sa sarili ko. Ang daming taon kong sinubukang maging normal. Itinago ko ang mga kakaibang pakiramdam, ang mga panaginip, ang mga boses na minsan naririnig ko sa dilim. Akala ko, kung titigasan ko lang ang sarili ko, mawawala rin lahat. Pero ngayong nandito na kami, sa bayang kinalimutan ko, ang mga multo ng nakaraan ay isa-isang lumalabas. Bakit ako, bulong ko? Bakit kailangan ako? Walang sumagot. Nang gabing iyon, hindi kami mapakali ni Jian. Nagkulong kami sa silid ni Chiang, pinagsarado ang mga bintana, isinara ng maigi ang pintuan. Pero kahit gaano kaingat, hindi mo kayang tabingin ang pakiramdam ng isang bagay na gumagapang palapit. Sa kalagitnaan ng gabi, napansin kong kumikislap-kislap ang mutya sa ilalim ng unan ko. Tinanggal ko ito at paghawak ko, biglang nanlabo ang paligid. Tumigil ang lahat ng tunog. Parang ako lang ang gumagalaw. Si Jian, natutulog pa rin pero parang naka-freeze. Sa bintana, may aninong dahan-dahang gumuhit. Isang kamay. Mahaba ang kuko. Maitim. Walang laman. Napaatras ako. Pero biglang may liwanag na sumabog mula sa mutya. Parang kidlat. Pumikit ako. At nang dumilat ako, wala na ang anino. Muling bumalik ang tunog. Gumalaw na si Jian, pero halatang hindi niya naramdaman ang nangyari. Lani, okay ka lang? Tanong niya, napabalikwas mula sa higaan. Tumango ako, pero hindi ko masabi ang totoo. Ayokong matakot siya. Ayokong dalhin pa siya sa dilim na ito. Pero unti-unti ko na rin naintindihan, hindi ko na ito matatakasan. At mas lalo na, hindi ko na ito kayang harapin ng mag-isa. Kinabukasan, nagpa siya kaming bumalik kay Mang Cardo. Wala na akong pakialam kung hindi pa ako handa. Kailangang malaman kung paano kami lalaban. At sa puso ko, may isang piraso ng galit na unti-unting lumalaki, galit sa sarili ko, galit sa ina kong iniwan ako, at galit sa mundong pilit akong binubulabog kahit gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Pagdating sa kubo ni Mang Cardo, inabutan naming nakaupo siya sa gitna ng bilog ng asin at dahon. Nakapikit siya, pero agad niyang naramdaman ang pagdating namin. Nagsimula na sila, sabi niya. Pinapakiramdaman ka na. Unti-unti nilang sinisira ang mga paligid mo para sa huli ikaw ang sumuko. Paano ko sila lalabanan? Tanong ko. Wala akong alam. Hindi ako mandirigma. Pero may lahi ka. At ang dugo, hindi basta-basta matutulog. Pinakilala niya ako sa isang lumang kasulatan, balat ng puno na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Ipinakita niya rin ang mutya, at tinuruan akong hawakan ito habang nagsasalita ng lumang panalangin. Hirap ako sa una. Parang may bumabangga sa loob ng katawan ko. Parang may tinig sa loob ng utak ko na pilit akong pinipigilan. Huwag mo silang hayaang pumasok, sabi ni Mang Cardo. Ang kahinaan mo, yan ang pintuang gusto nilang gamitin. At totoo. Dahil sa tuwing pinipikit ko ang mata ko para sa ritual, ang unang lumilitaw sa isip ko ay ang mukha ni Mama. Isang babaeng walang malinaw na alaala sa akin, pero palaging naroon, sa likod ng panaginip, sa sulok ng guni-guni. Bakit niya ako iniwan? At kung totoo ngang minahal niya ang isang nilalang sa dilim, pinili ba niya ang anak niya? O ang tungkulin? Nasa kalagitnaan kami ng panibagong ritual nang biglang may bumagsak sa labas ng kubo. Malakas. Sunod-sunod. Parang may mga paa na mabibigat, humahakbang sa lupa. Mabilis ang mga kilos. Parang hayop. Tumahimik kayo, utos ni Mang Cardo. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, kinuha ang baston niya, may ukit din ito ng mutya. Pagbukas niya ng pinto, may malakas na hangin ang pumasok. At kasabay noon, may mga mata sa dilim. Mapula. Gutom.
Lumayas kayo rito, sigaw ni Mang Cardo, sabay hampas ng baston sa lupa. Kumikinang ang baston, at parang may pader na liwanag na biglang tumayo sa paligid ng kubo. Napaatras ang mga nilalang sa dilim, pero hindi sila nawala. Nakatitig lang sila. Hindi tao ang mga anyo nila, mahahaba ang katawan, baluktot, at ang mga bibig ay may matatalim na ngipin na parang pating. Anong mga yan? Tanong ko, nanginginig. Mga bantay ng dilim. Hindi pa sila ang pinuno pero sila ang nagpaparamdam. Umalis din ang mga nilalang makalipas ang ilang minuto. Pero hindi na ako nakatulog nung gabing yon. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng lahat ng bumabalot sa akin. Gusto kong umiyak pero parang hindi sapat ang luha. Gusto kong sumigaw pero baka ako lang ang makarinig. Lani, sabi ni Jen habang magkatabi kami sa banig. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Dapat hindi ka na sumama sa akin, sabot ko. Lalo ka lang nalalagay sa panganib. Panganib ang iiwan kang mag-isa. Hindi ako papayag. Tahimik ako. Yun na lang ang kaya kong gawin, manahimik. Sa mga sumunod na araw, sinimulan akong turuan ni Mang Cardo ng paggamit ng mutya. Hindi ito basta anting-anting. Nabubuhay ito sa lakas ng loob. Kung may alinlangan ka, hindi ito kikilos. Kung may galit ka, lalabo ang liwanag nito. Kaya habang natututo ako sa mahika, pinilit ko ring linisin ang loob ko, pero mahirap. Hindi madaling kalimutan ang sakit ng pagkabata. Hindi madaling kalimutan ang pakiramdam na palaging ibang tao ka sa mundong ginagalawan mo. Lalo na't ngayon, tila pinapatunayan lang ng lahat na tama sila. Isang gabi, habang nagsasanay ako sa paghawak ng enerhiya mula sa mutya, bigla akong nahulog sa banig. Parang may humila sa akin, hindi katawan, kundi kamalayan. Sa isang iglap, nasa loob na naman ako ng kakaibang espasyo. Itim. Walang hanggan. Pero may tinig. Mahinang bulong na paulit-ulit, anak ko, napalingon ako. Isang babae ang nakatayo sa di kalayuan. Nakalugay ang buhok, maputi ang balat, at ang mata-mata kong hawig sa kanya. Inay ko. Bakit mo ako iniwan? Tanong ko, nanginginig ang tinig. Hindi siya sumagot. Pero unti-unti siyang lumapit, at sa kamay niya, may hawak siyang parehong mutya. Hindi kita iniwan, ipinagtanggol kita. Pero may darating na mas malakas pa sa alinman sa naranasan mo. At ikaw lang ang makakapigil sa kanya. Sino? Ngumiti siya, malungkot. Siya ang ama mo. Sa iglap na yon, parang biglang bumukas ang lahat. Sa kabila ng kabutihan ng ina ko, ang dugo ng nilalang ng dilim ay nanalaitay rin sa akin. Anak ako ng liwanag at anino. At hindi ko alam kung sa huli alin sa dalawa ang magwawagi. Simula noong huling pangitain ko kay mama, hindi na ako mapakali. Parang may nakadikit na malamig na kamay sa batok ko kahit tirik ang araw. Kahit anong gawin ko, may parte sa isip ko na paulit-ulit lang ang tanong, anong ibig sabihin ng siya ang ama mo? Hindi ko may paliwanag kay Jen. Hindi ko rin masabi kay Mang Cardo. Lahat sila abala sa paghahanda. Si Jen, naglalatag ng asin sa paligid ng bahay ni Chiang, umaasa kaming buhay pa siya. Si Mang Cardo, patuloy ang dasal sa ilalim ng buwan, naghahanap ng sagot sa mga bitak ng dahon, sa mga galaw ng apoy. Ako naman, hawak ang mutya gabi-gabi, pilit na pinatitibay ang sarili. Pero ang totoo, natatakot ako. Natakot akong totoo nga ang sinabi ni Mama na ako ang magiging tulay. Ako ang magiging daan para makapasok ang isang nilalang na dapat nananatili lang sa dilim. At kung siya nga ang ama ko, ano ako? Hanggang saan ang kayang kontrolin ng isang tao sa dugong hindi niya pinili? Habang lumalapit ang kabilugan ng buwan, mas dumadalas ang mga kakaibang nangyayari. Isang gabi, habang kumakain kami ni Jen, napansin naming biglang tumigil ang hangin. Walang kaluskos ng dahon, walang huni ng insekto. Tahimik ang paligid, hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi ng panonood. Parang may nakamasid. Napatingin si Jen sa bintana. Lani, sumunod ang tingin ko, at doon, sa di kalayuan ng punong mangga sa labas, may nakatayo. Isang lalaking matangkad, payat, nakaitim. Hindi mo makikita ang mukha, pero ang mga mata, tila umiilaw ng mapula sa dilim. Tumayo ako, hawak ang mutya. Tinitigan ko siya. Hindi siya gumalaw. Hindi rin ako.
Hanggang sa bigla siyang nawala. Hindi naglakad. Hindi tumakbo. Basta naglaho. Guni-guni lang ba yon? Tanong ni Jen, nanginginig ang boses. Hindi, sagot ko. Sila na yon. Dumarating na sila. Sa sumunod na araw, habang naghahanda kami ng mga halaman para sa proteksyon, biglang nahulog si Jen. Walang dahilan. Tila bigla na lang siyang pinulikat, pero pagdikit ng balat niya sa lupa, nagkaroon siya ng hiwa sa braso, parang may kumalmot. Walang nakita, walang narinig. Hindi ka naligtas, sabi ni Mang Cardo habang nilalagyan ng langis ang sugat. Hindi lang ikaw ang tinatarget. Kahit sinong malapit sa'yo, gagamitin nila. Kaya mas lalo akong natakot. Natakot akong baka isang araw, bigla na lang mawala si Jen. Kagaya ni Chang. O baka mas masahol pa. Kaya kahit masakit, kinausap ko siya. Jen, baka mas mabuting umalis ka na. Hindi, matigas niyang sagot. Baka mapahamak ka. Mas mapapahamak ka kung wala ka ng kasama. Ayoko kang iwan. Kahit matakot ako, mas pipiliin ko pang kasama ka sa dilim kaysa ligtas pero wala ka. Hindi na ako sumagot. Gusto kong umiyak. Pero wala ng oras para sa luha. Dahil habang lumalalim ang gabi, mas dumadalas ang pagkulo ng hangin. Mas madalas kong marinig ang bulungan sa likod ng tenga. At minsan, kapag nagsasalin si Mang Cardo ng dasal, parang may ibang boses na sumasabay sa kanya, boses na hindi niya tinatawag. Sa isang panaginip, napanaginipan ko ang isang kuweba. Madilim. Mabato. Sa gitna, may isang trono at sa trono may nakaupo. Hindi ko makita ang mukha, pero ramdam kong kilala ko siya. Sa isang kisap mata, napatitig siya sa akin. Tinatanggihan mo ba ang sarili mong laman? Nagising akong pawis na pawis. Nanginginig. Ramdam kong may parte sa akin na parang gustong umiyak ng pagod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pagpipigil. Hindi ko na alam kung saan matatapos ito. Laban lang ba talaga ito sa dilim? O laban ito sa sariling pagkatao? Kinabukasan, niyaya kami ni Mang Cardo na pumunta sa lumang kuweba sa paanan ng bundok, ang tinatawag nilang Bungad ng Luma, isang lugar na ayon sa alamat. Minsan ang naging tagpuan ng mga diwata at nilalang ng dilim bago tuluyang nagkahiwalay ang mga mundo. Pagdating namin doon, hindi pa man kami nakakalapit, may bumalot ng malamig na hangin. Tila may bumubulong sa hangin, paulit-ulit, bumalik, naglabas si Mang Cardo ng sigay na may langis at sinindihan ito. Biglang lumiwanag ang paligid. Doon namin nakita ang lupa sa harap ng kuweba ay may mga bakas ng paa. Malalaki. Mabibigat. At ang ilan hindi mukhang sa tao. Mabubuksan na ang lagusan, bulong ni Mang Cardo. Pero hindi pa ngayon. Sinusubukan lang nila. Bakit? Tanong ko. Dahil narito ka. At nararamdaman ka na ng ama mo. Gusto kong magsalita. Gusto kong sumigaw. Pero napapikit na lang ako. Sa puso ko may bumabangong takot. Dahil kung siya ang ama ko at kung ako ang tulay niya paano kung di ko siya kayang pigilan. Sa gabi, habang nakaupo kami ni Gian sa tapat ng bahay, tinanong niya ako. Kung dumating ang araw na may kailangan kang isakripisyo para pigilan siya, handa ka ba? Hindi ako agad nakasagot. Pinisil ko ang mutya sa kamay ko, at ang init nito ay tila paalala na may laman ako na hindi lang para sa sarili. At kahit gusto ko lang sana ng katahimikan, hindi na ito tungkol sa akin lang. Hindi ko alam, sagot ko sa wakas. Pero kung may isang bagay akong sigurado, ayoko nang may mawala pa. Tahimik kaming nakatingin sa langit. Wala nang bituin. Parang pati ang kalangitan nagtatago. Kinabukasan, isang mas malalim na pangyayari ang gumising sa amin. Sa ilog sa likod ng bayan, may nahanap na katawan, isang bata. Walang sugat, pero wala ring buhay. Nangingitim ang balat at ang mata wala na. Parang sinipsip. Hindi to gawa ng tao, bulong ni Mang Cardo. Simula na to, gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Pero nanatili akong nakatayo. Sa dibdib ko, ang mutya ay umiinit, parang may kinikilala. Parang sinasabi sa akin, handa ka na ba? Pero ako mismo hindi pa rin sigurado. Hindi ko na alam kung saan ako babaling.
Para akong sinasakal sa gitna ng hangin. Ang paligid, tila palaging may matang nakamasid. Hindi na lang ito simpleng pangamba, nararamdaman ko na ang tunay na takot, yung parang sa kahit anong oras, may mawawala. O mas masahol, may magbabago ng tuluyan. Gabi na noon. Nakaupo kami ni Jen sa bangko sa labas ng bahay, tahimik lang. Hawak-hawak ko ang mutya, mahigpit, parang sinasandalan ko ang init nito para hindi ako gumuho. Tiningnan ko si Jen, tila malalim ang iniisip, malayo ang tingin. Jen, sabi ko, mahina. May gusto ka bang sabihin sakin? Napalingon siya. Bakit mo naman natanong? Wala lang. Pakiramdam ko lang may tinatago ka. Natigilan siya. Hindi agad sumagot. At doon ko naramdaman, tama ako. Tumayo siya. Lumakad papalayo ng ilang hakbang, tapos humarap sa akin. Lani, may isang bagay akong matagal nang gustong sabihin sa'yo. Pero natakot ako. Natakot akong mawala ka sakin. Nanlamig ang likod ko. Ano yon? Hindi aksidente na ako ang kasama mong umuwi sa probinsya. Hindi aksidente na ako ang nakasama mo sa Roro. Tumaas ang kaba sa dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Lani, kilala ko na ang kwento mo bago mo pa ikwento sa akin. Hindi ako agad nakagalaw. Parang binuhusan ako ng yelo. Paano? Ang lola ko siya ang albularyo sa kabilang baryo. Matagal na niyang binabantayan ang pamilya niyo. Alam namin ang kwento ng ina mo. Alam namin ang kwento ng ama mo. Isa ako sa pinadala niya para bantayan ka kung sakaling bumalik ka. Bantayan o bantayan laban sa akin, tanong ko, nanginginig na ang tinig. Lani, hindi ganoon, sabihin mo sakin ang totoo. Tumahimik siya. At sa katahimikang yon, mas sumigaw ang mga sagot na hindi ko pa naririnig. May utos sa amin, bulong niya. Kung sakaling hindi mo kayanin, kung sakaling magpadala ka sa dilim, kami ang magiging huling hadlang mo. Tila bumagsak ang buong mundo ko. Lahat ng tiwalang naipon ko sa kanya, biglang nabasag. Hindi ako makapaniwala. Si Jean. Ang tanging taong pinayagan kong lumapit sa akin. Siya rin pala ang inihanda laban sa akin. Umalis ka. Lani, umalis ka ngayon din. Hindi siya gumalaw agad. Pero nakita kong nagbakasakali pa siyang lumapit. Tinakpan ko ang palad ko ng mutya, kumislap ito, mainit, galit. Napaatras siya. Sa gabing yon, mag-isa akong natulog. Hindi ako umiyak. Hindi ko alam kung hindi na ba kaya ng katawan ko o sadyang tuyo na ako sa loob. Pero sa kalagitnaan ng gabi, bigla akong nagising. May amoy na hindi ko maipaliwanag. Parang pinagsamang nasusunog na balat at bulok na dahon. Napabangon ako. Sa labas, may liwanag mula sa ilog. Tumakbo ako palabas. Walang ingay. Walang huni. At sa gilid ng ilog, naroon ang katawan ni Mang Cardo. Nakaluhod. Wala nang buhay. Nakabuka ang mata, pero wala nang liwanag. Mang Cardo, sigaw ko, napaluhod ako sa tabi niya. Wala nang pulso. Wala na ang albularyong tanging nagtanggol sa akin sa panahon ng kadiliman. At sa noo niya may marka. Isang hugis bituin na baligtad, parang sinusunog ng apoy. Nakita ko ang mutya sa kanyang kamay. Punit ang sinulid. Pati siya, pilit pa ring inilalaban ang huling hininga niya sa halimaw na kumuha sa kanya. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Wala ring anino. Pero may ihip ng hangin na tila may ibinubulong. Isa-isa sila, anak ko. Bawat nagmamahal sa'yo, aalisin ko. Hanggang wala kang matirang dahilan para labanan ako. Tumayo ako, galit na ang nangingibabaw. Pero sa ilalim ng galit, takot pa rin. Dahil totoo nga. Isa-isang nawawala ang mga taong bumubuo sa akin. Kinabukasan, hindi na ako umalis ng bahay. Nagsara ako ng bintana. Inayos ko ang mga proteksyon. At sa huling pagkakataon, hinawakan ko ang mutya at tumutok sa tanong na matagal ko nang iniiwasan. Ano ba talaga ako? At doon, may isa pang pangitain. Nakita ko ang sarili ko sa loob ng isang kuweba, balot ng apoy at anino. Sa harap ko, nakatayo ang isang lalaking mataas, matikas, pero ang katawan ay parang gawa sa usok at apoy.
Hawig sa akin ang mata niya. Anak ko, hindi mo kailangang labanan ang likas na nasa loob mo. Yakapin mo ito. At hindi mo na kailangang masaktan pa. Tiningnan ko ang kamay ko sa panaginip. Naglalagablab ito ng asul na apoy. Pero sa apoy na yon may sakit. May paghati. Hindi ako katulad mo. Hindi pa. Pero darating ka rin sa puntong mapipilitan ka. At kapag dumating ang oras na yon, pipiliin mong ako ang yakapin. Nagising akong pawis na pawis. Sumasakit ang ulo ko. At sa harap ng pintuan ko, may iniwang balat ng ahas, nakabilot sa krus. Isa yung babala. Gusto kong tumakbo. Pero saan pa ba? Wala na si Mang Cardo. Umalis na si Jean. At ako, unti-unti nang nadudurog sa pagitan ng kung ano ako at kung ano ang gusto kong maging. Kinagabihan, bumalik si Jean. Lani, pakinggan mo ako, sabi niya, nakaluhod sa harap ng bahay. Tama ka. Nagkamali ako. Pero hindi ako sinungaling sa pagmamalasakit ko sa'yo. Hindi na ako utusan ng lola ko. Pinili kong manatili hindi dahil sa utos, kundi dahil mahal kita bilang kaibigan. Bilang pamilya. Hindi ako kumibo. Pero binuksan ko ang pinto. Pumasok siya. Tahimik kaming naupo. Magkaharap. Walang salita. Pero sa katahimikan may unawaan. Wala na si Mang Cardo, bulong ko. Tumango siya, bumagsak ang balikat. Kaya lalo tayong dapat lumaban. Sa ilalim ng mesa, inilabas niya ang isang luma at sirasirang kahon. Binuksan niya ito, laman ay isang maliit na kampanilya na gawa sa pilak, may ukit ng araw at buwan. Iniiwasan ko tong gamitin, sabi niya. Pero ito lang ang natitirang pamana ng lola ko. Sabi niya, kung sakaling malapit na ang pagbagsak ng dilim, gamitin ko ito para gisingin ang tagapamagitan. Tagapamagitan. Isang nilalang na hindi kay liwanag, hindi rin kay dilim. Kalahating diwata, kalahating engkanto. Matagal nang natutulog. Pero siya lang ang maaaring magsabi kung may pag-asa pa tayong itama ang lahat o kung wala na. Tiningnan ko ang kampanilya. Parang tinatawag ako. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong baka may mas malalim pang dahilan kung bakit ako isinilang. Hindi lang para labanan ang kadiliman. Baka para pigilan ang digmaan mismo. Pero para magawa yon, kailangan ko munang tanggapin ang lahat, ang galit, ang takot, ang dugo ng ama kong halimaw. At sa dilim ng gabing yon, nang iangat ni Jean ang kampanilya at pinatunog ito. May gumalaw sa ilalim ng lupa. Mabigat ang bawat hakbang ko pababa sa kuweba. Hawak ko ang mutya sa kaliwa at sa kanan ang kampanilyang ibinigay ni Jean. Sa bawat hakbang, parang may bumubulong sa paligid, mga aninong sumasayaw sa dingding, malamig na hininga ng mga nilalang na matagal nang nagmamasid. Ramdam ko ito na. Nasa likod ko si Jean, bitbit ang isang bote ng langis at ilang halamang gamot na iniwan ni Mang Cardo bago siya kinuha ng dilim. Tahimik siya, pero alam kong nanginginig din ang loob niya. Hindi ito laban ng isang tao lang, ito'y laban naming dalawa, laban ng lahat ng pinili naming ipaglaban. Pagdating namin sa pinakailalim ng kuweba, nagliwanag ang paligid. Hindi dahil may ilaw, kundi dahil sa apoy na tila bumubuhay sa mga pader. Sa gitna, naroon siya. Ang nilalang na matagal nang gumugulo sa mga bangungot ko. Ang ama ko. Matangkad. Mapayat. Balot ng anino at usok. Ang mata niya ay pula, pero hindi lang pula ng galit, pula ng kasakiman, ng pagkagutom, ng kasinungalingan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon may bakas ng pagkakakilala. Anak ko, sambit niya, parang alon na malamig sa pandinig. Dumating ka rin. Hindi ako narito para sumama sa'yo, sagot ko, pinilit kong panindigan ang lakas ng boses ko kahit nanginginig ang laman ko. Hindi mo na maitatanggi kung sino ka. Ang apoy na dala mo, dugo ko yan. Hindi mo kayang labanan ang sarili mong pinagmulan. Pero kaya kong piliin kung anong klase akong tao. Tumawa siya, malalim, tila umuugong sa buong kuweba. Lahat ng yan, ilusyon lang. Lahat ng pinaglaban mo, mawawala rin. Kagaya ng ina mo. Napakuyom ang kamay ko. Ano nang ginawa mo sa kanya? Sinubukan niyang itago ka. Pagtakpan ka.
Pero sa huli, pinili niyang mamatay kaysa makita kang maging kagaya ko. Naramdaman kong bumuhit ang sakit sa dibdib ko. Parang binuhusan ng asin ang sugat na matagal ng bukas. Si Mama pinili niyang mawala para hindi niya ako makitang mawala rin sa sarili ko. Pero ngayon, narito ako. Hindi para tuluyang mawalan, kundi para lumaban. Tumulog ang kampanilya sa kamay ni Jen, hindi niya ito ginalaw. Kusang tumunog. At sa isang iglap, may liwanag na bumalot sa paligid namin. Mula sa mga bitak ng lupa, lumitaw ang isang nilalang. Parang babae, ngunit ang balat ay parang perlas, at ang buhok ay tila gawa sa tubig. Ang mga mata niya ay walang itim, purong liwanag. Tagapamagitan, bulong ni Jen. Tumingin siya sa akin. Anak ng apoy at tao. Naparito ako upang makita kung may halaga pa ba ang pagpigil sa digmaan. Mayroon, sagot ko. Kung kinakailangan kong mawala para lang maputol ang sumpa, gagawin ko. Tumingin siya sa ama ko. Hindi ka na dapat narito. Pero narito ako, sagot niya. At ang anak ko ang magbubukas ng bagong daan para sa ating mga nilalamang itinapon sa dilim. Nag-umpisa ng umuga ang lupa. Nagsimulang mabasag ang mga pader ng kuweba. Sumisigaw ang mga anino, umaalulong. Lahat ng multo ng nakaraan, tila nagtipon para sa huling laban. Tumakbo si Jen palapit sa isang pader at binuhusan ito ng langis sa kasinindihan. Lumagablab ang apoy, humarang sa aninong pilit lumalapit. Ako naman, humakbang sa gitna. Hinarap ko siya. Ramdam ko ang init ng mutya, hindi lang init ng kapangyarihan, kundi init ng alaala ni Mama, ng sakripisyo ni Mang Cardo, at ng tiwala ni Jen. Hindi ako para sa'yo, sabi ko. At hindi ako magiging kagaya mo. Wala kang pagpipilian. Sabay siyang umatake. Isang iglap lang, nasa harap ko na siya. Sinunggaban niya ako, pero iniharap ko ang mutya, kumislap ito, at tinamaan siya ng bugso ng liwanag. Napaatras siya, nagalusan ang balat na usok. Hindi mo pa ginagamit ang kabuuan ng kapangyarihan mo, sigaw niya. Dahil takot kang mawala sa sarili mo. Totoo. Takot ako. Pero sa sandaling yon, napagtanto ko, ang lakas ay hindi lang galing sa dugo. Ang tunay na lakas, galing sa desisyon kung paano mo hahawakan ang dilim sa loob mo. Isinandal ko ang mutya sa puso ko. Pinikit ko ang mata ko. Huminga ako ng malalim. Inalala ko si Mama, ang huling ngiti niya, ang huling yakap. Inalala ko si Mang Cardo, ang mga dasal niya sa ilalim ng buwan. Inalala ko si Jen, ang pagpili niyang manatili kahit alam niyang delikado. At nang dumilat ako, ang mutya ay nagliwanag ng mas matindi pa sa apoy. Hindi na ito mainit. Ito ay liwanag na galing sa loob. Sa pagkatao ko. Sumigaw siya, sumugod muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako matras. Hinarap ko siya. At sa huling sagupaan namin yon, nagtagpo ang anino at liwanag. Niyakap ko ang sarili kong takot. Hinayaang gumalaw ang lakas sa loob ko. Sa bawat hampas niya, sinasalubong ko ng liwanag. Hanggang sa tuluyan ng humina ang katawan niya. Lumuhod siya, humihinal, at sa huling pagkakataon, tiningnan niya ako. Maaari kang maging higit pa sa akin, tumingin ako sa kanya, at sa loob ng kanyang mata, may isang sandali ng pagkalito. Parang may hinanakit din may pangungulila. Ama, bulong ko. Hanggang dito na lang tayo. Isinandal ko ang mutya sa lupa. Kumislap ito. At sa isang iglap, sinipsip ng liwanag ang aninong bumabalot sa paligid. Isa-isang naglaho ang mga bulong, ang mga sigaw, ang mga multo. Nang muling tumahimik ang kuweba, wala na siya. Lumapit ang tagapamagitan. Pinili mong yakapin ang sarili mong kabuuan, hindi para maghari, kundi para pigilan. Ang ganitong puso bihira. Tumingin siya kay Jen. At ang pusong nanatili, kahit sinaktan mas bihira pa. Lumapit siya sa akin, at sa kamay ko, iniwan niya ang isang bagong mutya, parang kristal, ngunit may apoy sa loob. Sa'yo na ito. Hindi bilang sandata kundi bilang paalala. Pagbalik namin ni Jen sa labas ng kuweba, unti-unti nang sumisikat ang araw. Matagal ko na yatang hindi nakita ang liwanag ng ganon kaliwanag. Mainit sa balat, pero sa unang pagkakataon, hindi masakit. Humawak si Jen sa kamay ko.
Mahigpit. Natapos na ba? Tanong niya. Hindi pa, sagot ko. Pero alam ko na kung sino ako. At alam ko na kung anong dapat kong gawin. At habang lumalakad kami pabalik sa baryo, dala ang sugat ng laban at ang lakas ng mga nawala, naramdaman ko ang bagong simula. Ngunit sa likod ng lahat, sa ilalim ng mga ugat ng kuweba, sa lugar kung saan ang liwanag ay hindi pa rin umaabot, may mga matang nagbubukas muli. Pagkatapos ng lahat, tahimik na ang mundo. Nakatayo kami ni Jen sa ibabaw ng burol kung saan tanaw ang buong baryo. Wala na ang makakapal na ulap, wala na ang mga bulong na dati parang lagi kang binabantayan mula sa dilim. Humahaplos ang hangin sa balat, malamig pero hindi na nakakatakot. Parang hinihipa nito ang sugat ng mga alaala, hindi para burahin, kundi para ipaalalang bahagi ito ng kung sino na kami ngayon. Lumipas ang ilang araw mula nang matapos ang laban. Bumalik kami sa bahay ni Mang Cardo, kahit wala na siya. Tahimik na tahimik ang lugar pero may pakiramdam ng kapayapaan. Wala na ang mga ritual sa gabi, wala nang mga babala. Isinabit ni Jen sa itaas ng pintuan ang mutyang iniwan ng tagapamagitan, habang ako naman ay isinara ang pinto na dati laging bukas para sa panganib. Hindi agad bumalik ang normal. Ang katahimikan ay may kasamang lungkot. Sa gabi, nakatitig lang ako sa bubong, iniisip kung nasaan na si Mama. Kung nakita ba niya ako? Kung ipinagmamalaki ba niya kung anong ginawa ko? Minsan naririnig ko ang tawa niya sa alaala, pero hindi na ito masakit tulad ng dati. Parang haplos na lang ng hangin, wala na siya. Pero hindi rin siya tuluyang nawala. Isang araw, bumisita ang kapitan ng baryo. Inabot niya sa amin ang isang kahon, lumang larawan ni Mang Cardo, ilang sulat, at isang pirasong papel na may nakasulat na, kapag oras na, alam mong ikaw na ang tagapagpatuloy. Tiningnan ako ni Jen. Ikaw na yon. Pero hindi agad ako sumagot. Hindi madaling tanggapin ang ganong papel. Akala ko, tapos na ang tungkulin ko. Pero may mga kwentong hindi basta natatapos sa isang laban. Ang mas mahirap ay ang manatili, ang magpatuloy kahit wala ng kalaban sa labas, kundi sarili mo na lang ang kausap mo gabi-gabi. Sa mga sumunod na linggo, tumulong kami sa mga gawaing bayan. Binisita ko ang mga matatanda, kinausap ang mga batang madalas managinip ng masama. Hindi ko sila tinuruan ng mahika. Tinuruan ko lang sila kung paano makinig sa sarili, paano maniwala kapag may pakiramdam silang may mali. Paano igalang ang mga panaginip kahit hindi ito totoo, dahil minsan, ang panaginip ang nagsasabi ng pinakatotoo. Isang hapon, habang nakaupo ako sa ilalim ng puno, lumapit si Gian. Tahimik lang siya. Hawak niya ang maliit na kampanilya. Naalala mo to? Tanong niya. Tumango ako. Akala ko mawawala ka. Akala ko rin, sabi niya, sabay ngiti ng malungkot. Pero pinili kong manatili. Tiningnan ko siya. Salamat. Hindi lang ako ang dapat magpasalamat. Hinawakan niya ang kamay ko. Buhay pa tayo. At kahit marami tayong nawala, mas marami tayong natutunan. Niyakap ko siya. Sa unang pagkakataon mula nang matapos ang laban, napaluha ako, hindi dahil sa takot o galit, kundi dahil sa pagpapalaya. Sa wakas, kaya ko nang umiyak para sa sarili ko. Para kay Mama. Para kay Mang Cardo. Para sa lahat ng hindi na makakausap ulit, pero iniwan sa akin ang kanilang lakas. Minsan sa gabi, bumabalik ang liwanag mula sa mutya. Hindi ito kasing tingkad tulad ng dati, pero sapat para ipaalala na andyan pa rin siya. Hindi bilang sandata, kundi bilang paalala. Na minsan, may sinubok kang pigilan, hindi para magtagumpay, kundi para may matira sa mundong pwede pang maging maganda. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Gian sa gilid ng ilog, napansin naming may batang umiiyak sa gilid ng daan. Agad kaming lumapit. Anong nangyari? Tanong ko. May nakita po akong anino malaki tapos parang may mga mata. Napatingin kami ni Jen sa isa't isa. Hindi pa tapos ang lahat. May natira pa. Hinawakan ko ang mutya. Mainit pa rin ito. Hindi ito nagpapaalala na tapos na ang laban, nagpapaalala ito na may laban pa ring darating, pero hindi na ako katulad ng dati. Lumuhod ako sa bata. Hindi ka nag-iisa. Naririto kami.
Umalis kami ng gabing yon hindi dala ang takot, kundi ang panibagong layunin. Hindi na ako tumatakbo mula sa dilim. Ako na ang sumusundo sa mga naiwan doon. Lumipas ang mga buwan. Marami pang nangyari. May mga gabi pa ring may kulimlim. May mga pangarap pa ring hindi ko maipaliwanag. Pero natutunan ko nang hindi lahat ng dilim ay kaaway. Minsan, kailangan lang ng liwanag na handang lumapit. At sa huling sandali ng tag-araw, habang tanaw ang araw na lumulubog sa dulo ng mga bundok, naupo kami ni Gian sa tabi ng bangin kung saan unang tumambad sa amin ang kuweba. Tahimik lang kami. Handa ka na ba? Tanong niya. Hindi ko agad sinagot. Tumingin muna ako sa langit. Sa mga ulap na nagiging kulay kahel. Sa mga bituin na nagsisimula ng sumilip. Sagot ko. Hindi dahil sigurado ako. Kundi dahil handa na akong harapin ang kahit anong hindi ko maintindihan. Tumango siya. Tara na. At sa bawat hakbang pababa sa burol, dala ko ang kwento ng dugo, ng liwanag, at ng mga piniling manatili. Hindi lahat ng bayani ay kailangang kilalanin. Minsan, sapat na ang maging liwanag sa dilim para sa isang taong naglalakad mag-isa. At kung dumating ang araw na ako naman ang mawala, ang kwento ko, sana'y manatiling apoy sa puso ng susunod. Dahil ang dilim ay hindi kailanman natatalo. Pero palaging may dahilan para muling sindihan ang ilaw.